Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mukha pong matibay. Matibay ang testimonya nitong si Jimmy Guban na biglang lumantad ho diyan sa Quad Committee na binuo ng Kongreso para imbestigahan itong bilyones na halaga na pinagbabawal na gamot na nasabat noon na ito pala di umano ay nahuli subalit pagmamayari nitong mga nabanggit na pangalan na si Pulong Duterte, Michael Yang at siyempre itong asawa ng ating kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte na si Mans Carpio. Malakas ho. Bagyo ho ang testimonya nitong si Jimmy Guban dahil mapapalagay ho sa Witness Protection Program para na sa ganun ay formal na tumistig ho sa kaso na dapat ikakaso kung ano mang kaso ikakaso dito sa mga sangkot dito at siyempre ang tinuturong utak. Itong nabanggit ang si Digong, itong kanyang tatay, si dating Presidente Digong, Pulong Duterte, Mans Carpio, asawa ng kasalukuyang Vice Presidente at itong economic advisor ni Digong nung siya ay panahong nanunungkulan na si Michael Yang. Naku po, economic advisor. Saan economic advisor? Sa pinagbabawal na gamot? Mga kaibigan ay napakainit po. At ito ay isa sa mga balakid na matindi na kinakaharap po nitong mga nabanggit na pangalan sa ngayon po. Sa maniwala po kayo sa hindi. Kapag ang isang tao ay napasok sa Witness Protection Program, ay hindi po natin sinasabi na 1,101% na tama ang sinasabi niya. Ay nandun na ho pumapasok na nakikitaan ho na tama na mayroong basihan itong mga siniwalat nitong si Jimmy Gabon laban ho sa mga pamilya Duterte. Nako, ay matindi. At siyempre, patutunayan yan ay doon na sa korte. Di ba, mga kaibigan? Gusto ko pong iparinig ito sa inyo. Itong ilang actual na hearing diyan po sa Kongreso dahil dito pumapasok. Bagamat mayroon pong mga dahilan na isinalaysay siya kung bakit siya ay nakakulong ngayon. Ay bibigyan ko rin po kayo ngayon ng unang rason kung bakit noon ay hindi ho napasama at siya ngayon na nagsasaper na walang kasalanan di umano siya diyan sa kulungan at nahatulan ng life sentence. At ngayon po ay 6 na taon na siya na nakakulong itong si Jimmy Guban. Ito po ang mga dahilan. Unang dahilan kung bakit siya nagsasaper ngayon ng walang kasalanan. Ito rin po ang dahilan kung bakit hindi nakasuhan itong si Duterte, Digong, itong si Mans Carpio, asawa ni Vice Presidente, itong si Pulong Duterte, at itong si Michael Yang, at siyempre ang lahat ng mga kasangkot kung bakit hindi ho nakasuhan ang mga yan. Hindi na ituro. Ito po mga kaibigan, pakinggan nyo po. Iwan ko lang ho kung medyo malinaw. Ito. Pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko kong magpahinga. Tiningnan ko.
Ayun, pagka sign and contempt niya, dinala ho sa kwarto. Ano ang mangyayari doon sa kwarto? Ito po mga kaibigan, matindi yung revelasyon niya ho dito. Kaya kahit ako ho, ay naniniwala na dapat talaga na mapunta ito sa Witness Protection Program. Kung anong pwede kong magawa dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro kung may tutulong sa akin, nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po. Kita niyo ho? Naghahamon pa siya. Sana makuha ang CCTV. At nang sa ganun ay ma-prove din na itong sinasabi niya ay hindi po siya nagsisinungaling. Diretso po natin dahil matutuklasan po natin dito kung paano, kung bakit nabaliktad ang pangyayari, kung bakit siya ang nakulong, mga kaibigan, na hindi nakasuhan itong mga nabanggit niyang pangalan na siyang mastermind na may pagmamay-ari ng pinagbabawal na gamot. Staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. Divorce, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo. Sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors. Ayun mga kaibigan, di ba? Pati mga anak ay binagbantaan. At wala na siyang magawa. Ito po mga kaibigan, may pangalan po siya na babanggitin dito na hindi niya po nabanggit noon. Nung naghihiring diyan po sa Blue Ribbon Committee. Kaya ito na po ang pagkakataon para mabanggit niya ang mga pangalan na talagang may-ari ng pinagbabawal na gamot. Ito po mga kaibigan. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon palang gusto na ako sipahin, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Mike. Nako po, matindi ito, di po ba? Kaya hindi yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ho nakasuhan itong mga nabanggit niya pangalan dahil hindi nabanggit noon. Dahil tinatakot po siya. Kaya dito, nagkaroon siya ng pagkakataon na banggitin Pulong Duterte, Mans Carpio, asawa ng kasalukuyang Vice Presidente Michael Yang, at mayroon pang ibang pangalan na kasangkot na nabanggit to. Ito pa. Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic lifter loaded with shabu. Your Honor, before the time nung Nako po, talagang mukhang may paglalagyan ho ito. Itong mga nabanggit na pangalan, kaya pala nadamay dito siya Asierto. Siya ho ang sinacrifice na lang niya. Itong si Asierto, si Colonel Asierto, dahil sa kanyang takot na nararamdaman noon, dahil pamilya niya, anak niya,
kikidnapin, binantaan, at mamamatay siya kapag binanggit ang pangalan na Carpio, Mans Carpio, Paulo Duterte, sino pa ba? Itong si Michael Yang at iba pa ho. Kapag binanggit niya noon, ay mamamatay siya, kikidnapin ng anak, mga kaibigan, kaya hindi niya po binanggit, hindi nakasuhan. Yan ang pagkakataon niya. Maliwanag naman po na binanggit niya na ang mga pangalan. So, kaya pala ito si Colonel Asierto ay siyang nadiin dahil sinacrifice niya ho, nabanggit niya po dito sa ikangapoy kanyang testimonya. Bigyan po ulit natin ito ng iba-ibang pagkakataon ng pagtatalakay. Wala na po tayong oras. Salang kung nabitin kayo at nabitin din ako. In reaction po, naniniwala po ba kayo na kailangang malagay sa witness protection itong si Jimmy Guban? At naniniwala din po ba kayo na may katotohanan ang kanyang mga testimonya? In reaction po, diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayo. Anuman ang inyong public opinion, may kalayaan po kayo para magbigay ng anumang public opinion. Maraming salamat po. Isang like ko sa video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.